Dinihatid ni Zeus si Philip hanggang sa labas ng hotel kaya naman medyo nakaramdam si Philip na parang naabala nito si Zeus. Mr. Lawrence, sinisakay sana nag-abala pang ihatid ako. You should be resting by now. Napakarami nangyari ngayong araw. Wika nito habang may pag-aalala sa mukha. Mapait nang umiti si Zeus. Ayos lang, gusto ko lang din magpahangin saglit. Napatid yun ni Philip at alam niyang dahil yun sa sitwasyon meron ngayon si Zeus at Kina. Gusto niyang tumulong pero tungkol sa relasyon ang problema ni Zeus, kaya wala rin naman siyang magagawa sa ngayon. Huminto sa tapat ni Philip ang isang itim na kotse. Babalik na lang ako bukas, Mr. Lawrence. Kung may kailangan ka man, huwag ka magdadalawang isip tumawag sa akin. Nakangiting saad nito. Nagbabataas ang ulo ni Zeus bilang tugon. Namumungay din ang mga mata dahil sa pagod sa nangyari maghapon. Nagpakawala siya ng mababaw na buntong hininga bago tinatanaw ang papalayong kotse ni Philip. Nagsimula siyang maglakad-lakad papalayo sa hotel. Mag-aalas 11 na ng gabi at wala na rin gaanong tao sa paligid. Nakita niyang isang parket na pagdesisyonan doon na muna tumambay. Naupo siya sa duyan at tumanaw sa kalangitan. Mukhang kasing sama noon ang kanyang gabi. Wala siyang makita kahit isang bituin. Napatungo siya at inisip si Kina. Dahil sa dami na nangyayari sa kanya, wala siya masyadong oras upang pagtuunan ng ginagawa nito sa araw-araw na dapat sana'y tungkulin niya. Sa bawat araw na lumilipas, palamig ng palamig ang sitwasyon nilang dalawa. Hindi pa nga umaabot ang 2 linggong kanilang relasyon. Masyado ba silang nagmadali? Dapat ba hinintay muna nilang matapos ang kompetisyon bago nila simulan ang kanilang relasyon? Umiling-iling siya. Tinulak niya ang kanyang paa sa lupa upang pauguyan ang duyan. Kung di nakikialam si Jason, hindi mangyayari to. Magiging madali lang sa kanyang pagsasakatuparan ng kanyang mga plano kung di sumasawsaw si Jason sa kanilang dalawa ni Kina. Ang kailangan niya lang gawin sa ngayon, hayaan muna si Kina at hanapin ang sulat. Kailangan niyang maging positibo kahit gaano ka-negatibo ang sitwasyon. Pinatong niya ang kalawang kamay sa ibabaw ng hita niya at naramdamang may bumubukol doon. Dinukot niya ang laman ng kanyang bulsa, cellphone yun ni Atasha. Saglit na yon tinitigan. Isa yung uri ng cellphone na pwedeng tupiin at tulad ng sa kanya, meron din yung keypad. Naalala niya gaano katuwa si Atasha noon nang iregalo niya yun dito. Dahil sa dikipad ang kanyang cellphone, gusto rin ito ng dikipad. Ang litrato nila nung unang anibersaryo nila ang wallpaper noon dati. Ngayon, selfie na lang nito. Binura na kaya ni Atasha ang litrato nilang yon? Dahil sa kuryosidad, nagdesisyon siyang i-unlock ang cellphone at tingnan ang mga litrato. Medyo nakaramdam siya ng pagkakasala nang sa una, agad bumungad sa kanya ay ang sexy o mirror selfie ni Atasha na katatapos maligo. Tanging tuwali lang nakatapis sa katawan nito. Sorry, usal niya at agad pinindot ang next button. Tulad na nauna, pareho din noon ang kalawa at ikatlo. Mga maaarindog na selfie na ngayon na lang nakita sa buo nilang relasyon. Kahit may tapis tong tuwali talagang humuhulma ang maalindog nitong pangangatawan. Lalo nang hindi maipagkakailang may katamtamang laki ng hinaharap na bahagya ng natakpan ng tuwalya. Napananok siya. Natutokso man nagdesisyon siyang wag nang ituloy pa ang ginagawa sa pagkabahalang baka makakita siya ng hindi dapat makita. Parehas siya magkakasala kay Atasha at Kina. Pinatay niya ng cellphone, muling binalik sa kanyang bulsa. Na makita niyang saglit na pagliwanag ng kalangitan na pag-isipan niyang tumayo at bumalik sa hotel. Mukhang uulan pa yata. Sa kanyang paglalakad, napansin niyang parang may gumalaw di kalayuan sa kanya. Medyo madilim ang bahaging yon di kalayuan sa mismong hotel. Mapuno at malamlam lang na naaabot ng ilaw ng poste. Saglit siyang huminto at tumanaw doon. Guni-guni lamang ba niya yon? Napahawak siya sa kanyang batok habang giningiwi ng isang gilid ng kanyang labi. Baka dahil siguro pagod kung ano-ano ang napapansin niya. Muli siyang nagpatuloy sa paglalakad. Nakakailang hakbang pa lamang siya, may narinig naman siyang kaluskos sa mismong bahagi kung saan niya napansin na para bang may gumagalaw. Sa puntong ito, sigurado na siya sa bagay na yon. Hello, may tao ba dyan? Tawag niya sa kalmadong boses. Tumaas ang isa niyang kilay nang walang tumugon. Base sa karanasan niya, naging war training niya, malinaw na kaluskos na likha ng tao. Alam niya rin kung anong kaluskos ang nililikha ng isang partikular na hayop sa isang partikular na kasukalan. Di alintana ang panganib. Kalmadong lumapit siya sa mismong bahaging iyon kung saan siya narinig ang kaluskos. Nagmumulayin sa hilera ng likuran ng mga santal. Dumungaw siya doon at bumulaga sa kanya ang 2 babae.
Sina Alona yon at si Jacqueline. Napasimangot siya. Anong ginagawa niyo rito? Bakit nandito pa kayo? Tanong niya. Kahit kailan talaga napaka-boring mo. At least, nagpanggap ka man lang sanang nagulat ka. Sayang naman ang effort namin. Nakabosangot na saad ni Alona, sabay humalukip-kip. Ikaw, bakit nandito ka pa? At anong ginagawa mo mag-isa doon sa park? Na-miss mo ba ang maging bata? Dagdag na tanong nito sa mapang-uyam na tono. Nailing-iling na lang si Zeus at nauna nang maglakad. Pinagsalikop niya ang kanyang mga kamay sa likuran ng kanyang ulo. Bahagya siyang nadismaya sa tila pagiging irresponsable ni Alona sa ipinapagawa niya rito. Pumasok sa isipan niya si Natalia. Nasaan si Natalia? Nahiwalay rin ba siya sa inyo? Magkatabing nakasunod ang dalawa sa kanya, nagtatakang nagkatinginan sa isa't isa. Nauna na siya kasama si Kina at Joaquin. May binalikan lang kami saglit ni Alona kaya nahuli kami. Paliwanag na tugon ni Jacqueline. Kumunot ang noon ni Zeus dahil hindi naman kasama ngayon na Kina si Natalia. Saan to nagpunta? Pagkaraan ng ilang saglit, sinawalang bahala niya na lamang iyon. Kilala niya naman si Natalia. Prioridad nito ang kaligtasan ni Kina kaya marahil nasa hotel lamang din to ngayon. Di lang sila nagkita. Habang papalayo sila sa kung saan nagtatago sina Alona, tatlong pares ng mata ang palihim na nagmamatsyag sa kanila mula sa kadiliman. Kasabay ng pag-ihip ng hangin ay ang mabilis na paglaho ng mga ito. Sa panandaliang pagliwanag ng paligid dahil sa pagkakakidlat, makikita ang tatlong mabilis na aninong patungo sa direksyon ng hotel. Sa isang madilim na kwarto, tatlong katao ang nakagapos gamit ang lubid. Pare-parehas din may piring ang mga mata nito. Naalimpungatan si Atasha nang marinig ang langit-ngit na tunog ng pagbukas ng pinto. Kasunod noon ang mga yabag na papalapit sa kanila. Sino ka? Anong kailangan mo sa amin? Sigaw na tanong nito sa nanginginig na boses. Dahil doon nagising si Katarina. Nararamdaman ito ang pagdikit ng husto ni Atasha sa kanya. What's happening? Where are we? Bakit napakadilim? Ginala ni Katarina ang paningin nito habang pilit ninilikot ang mga kamay pero wala rin silbi iyon dahil sa tibay ng pagkakatari ng lubid. Kahit kailan talaga napaka-inutil mo, Katarina. Dismayadong sambit ng boses ng isang lalaki. May piring man, parehas namilog ang mata ni Atasha at Katarina nang marinig ang napaka-pamilyar na boses na yon. Mapersang tinanggal ng lalaki ang piring ni Katarina. Yan, maliwanag na ba? Lalo pang nandaki ang mata ni Katarina na makumpirmang ang lalaking yo'y walang iba kundi si Roger. You! How dare you do this to us? Nasisiraan ka na ba ng ulo? Singhal ni Katarina sa nagngangalit ng ngipin. Pinilit itong magkikilos upang subukang atakihin si Roger, pero dahil may tali rin maging ang mga binti nito, wala rin tong masyadong nagawa. Dad, please let us go. We're your family. Paano mo nakakayanang gawin sa amin to? May pagmamakaawa sa boses na yon ni Atasha. Umismed si Roger. Family? Your mom removed me from your so-called family. Lumapit to kay Edmond at malakas sinuntok sa mukha, kaya't napahiyaw si Katarina. Pinagpalit niyo ako sa ahas na to? Kung sabagay, parehas naman silang mga ahas. Dahil doon kumalma si Katarina at napalitan ng pagsusumamo ang kanyang mukha. Bihag sila ni Roger kaya di magandang ideyang salungatin niya ito. Maaari silang mapahamak. Pakiusap. Kahit ako na lang gawin mong bihag, Roger. Sa akin ka lang naman galit, hindi ba? Pakawalan mo ng anak mo at si Edmond. Magkano bang kailangan mo? I will give you any amount at di kami magsusumbong sa mga polis. Basta pakawalan mo lang kami. Pakiusap din ni Edmond sa determinadong boses. Sa kabila na nagdurugo nitong bibig, pinilit itong magsalita. Mabilis tumango-tango si Katarina bilang pagsang-ayon. That's right. Just say how much. Nahinto to sa pagsasalita nang ambahan to ng sampal ni Roger. Nahinto rin sa kaligtaan ng kamay niya sa ere. Ni minsan di niya pa napagbuhatan ng kamay si Katarina. Kaya kahit gaano pa kasama ang kanyang loob dito, hindi niya magagawang saktan to. Magpasensyahan na lang tayo. Papakawalan namin kayo pagkatapos ng plano sa inyo ni Trevor. Natigilan pare-parehas ang tatlo dahil sa sinabi ni Roger. Si Trevor Gregory ba ang tinutukoy nito? Ang mag-iisang buwan ang hinahanap ng pamilya Gregory? Alas 7 pa lang ng umaga, halos mapuno na ang stadium. Alas 8 pang simula ng ikatlong round ng martial arts competition, pero dahil nasasabik ang lahat sa susunod na gaganaping laban, pinuwesto nila ang kanilang mga sarili. Ang pinakahintay ng lahat ay ang magiging laban ni Zeus.
Sa entrance ng stadium nandoon, kabilang si Joey, sa mga sumasalubong at bumabati sa mga gustong manood. Karaniwan sa mga pumunta ay mga kamag-anak lang din ng kalahok, pero ang iba ay mga makapangyarihan at sikat na personalidad, tulad ng kahapon pero higit dumami sila ngayon. Tinignan ni Joey ang oras sa suot niyang relo. Napagdesisyonan niyang bumalik sa may entablado upang tumulong kina Dominica sa pag-aasikaso doon. Tatalikod pa lamang siya ng sakto, dumating ang isang pamilya na kinabibilangan ng 3 katao. Napaka-elegante ng kasuotan ng mga ito at mukhang galing pa ang mga ito ng abroad. Nakangiting sinalubong sila ni Joey. Magandang umaga sa inyo. Maaari ko bang malaman kung saang pamilya kayo nabibilang? May kamag-anak ba kayo nakasali sa kompetisyon? Matamis na ngumiti ang ginang, sabay nag-alok ng pakikipagkamay. Ang napakaganda nitong ngiti talagang nakakatunaw ng damdamin. Bagay na bagay dito ang banayad na kulay pulang lipstick na humehelera sa napakatangos nitong ilong. Hi, my name is Carmina Lawrence. This is my husband, Timothy, and our daughter, Lexi. Pakilala nito sa dalawa nitong kasama. We are from the Lawrence family at kasali sa kompetisyon ang anak naming si Zeus. Hindi ba naman kami late, hindi ba? Natigagal si Joey sa pagpapakilala ng ginang. Saglit siyang naniga sa kanyang kinatatayuan at hindi alam kung ano ang kanyang gagawin. Nasa harap niya ang laman ngayon ng mga magulang ni Zeus, ang kalawang henerasyon ng pamilya Lawrence. Nanginginig ang kamay, tinanggap niya ang pakikipagkamay ni Carmina na agad nitong kinatawa. What's wrong? Bakit nanlalamig ang kamay mo? Pula nito. Napanunok pa si Joey bago tumugon. Nasa field ngayon si Mr. Lawrence kasama ng ibang young master at nagwa-warm up. Tugon nito sa kinakabahang tono. Inignora ang panunodso ni Carmina. Napakabilis ng kabog ng dibdib nito dahil sa tensyong nararamdaman. You're Joey Alanis, right? Servitor of the La Vega family. Medyo naniningkit ang matang tanong ni Timothy. Saglit tong tinitigan ni Joey. Di maipagkakailang dito minana ni Zeus ang itsura nito. Para tong matandang bersyon ni Zeus. Talagang nakakamangha na alam na ng mga ito ang kanyang turing na pagkakakilanlan at napakalaking pribilehiyon para sa kanya. Isa lang siyang hamak na naninilbihan para sa pamilya de la Vega para maabot ang estadong meron siya ngayon. Pero kumpara sa pamilya Lawrence, napakaliit lang na detalye yon. Malaking bagay na kilala siya ng mga to, marahil dahil malapit siya kay Zeus. Tumikhim siya para palakasin ang kanyang loob. Yes sir. Magalang niyang tugon, sabay bahagyang yumuko. Please come with me. We have VIP seats malapit sa aming pwesto. Nandun din si Mr. Garcia at Miss Reyes. Mapapanood ninyo na maayos at malapitan ng mga laban. Kalahati ng kabuang kalahok sa kompetisyon ang maglalaban-laban ngayon. Ang ilan pinalad na makaabot sa puntong yon dahil tapat sila sa young master na wala namang alam masyado sa martial arts. Tahimik na nagwa-warm up si Zeus. Kasalukuyang nasa malalim na pag-iisip. Hanggang ngayon wala pa ring balita kina Atasha. Patunay lang na isang makapangyarihang tao nga ang nasa likod ng pagdukot sa kanila dahil maging intel ng White Dragon Knights mukhang nahihirapan sa pagtunton sa kanila. Pero bakit wala man lamang dumarating sa kanila na anumang mensahe mula kay Jason? Ano ang pinaplano nitong gawin kina Atasha? Tumanaw siya sa direksyon ni Nakina at nakita niya na wala roon si Natalia. Maaga siyang bumangon upang sana'y makipagkita rito, pero hindi nito sinasagot ang tawag niya. Sa ngayon, ito na lang ang makakatulong sa kanya, higit sa kanino pa man. Pero ang kinatataka niya, kung nasa na ito ngayon, niwala man lang itong abiso kung may importante man itong pupuntahan o gagawin. Sa kalagitnaan ng kanyang pagninilay-nilay, tumabi sa kanya si Reynold. Nag-umpisa na rin to na mag-unat-unat. Tumikhim ito upang kunin ang kanyang atensyon pero hindi siya nag-abala na tingnan pa ito. Wala pa ako sa mood upang pag-usapan ng tungkol sa kapatid mo. Agad na saad niya. Inuhulaang baka yun na naman ang sadya nito. I know Mr. Lawrence. Nauunawaan ko ang nararamdaman mo ngayon. Everyone is upset right now katulad mo. Tumaas din ang isang kilay ni Zeus. Bahagyang nagulumihanan sa sinabi nito. Ano ang ibig mong sabihin? Tumingin si Reynold sa direksyon ng entablado, kaya naman nagtatakang tumingin din siya roon. Nakita nila si Joaquin habang kausap sina Dominica. Nandun din si Randolph at malamang buong pamilya ni Joaquin.
Usap-usapan na ngayon ang pagiging malapit ni Joaquin kay Miss Alanis. Marami ring nakakapansin na parang pinapaboran ni Lady Dominica si Joaquin. Pinag-uusapan na rin siya ng ibang pamilya at nababahala sila sa napakataas na tsansa na manalo siya sa kompetisyon. Nahinto sa ginagawa si Zeus at nanatiling nakatingin lang sa masayang nag-uusap na sina Joaquin at Dominica. Nagpatuloy si Reynold. Gusto nilang magprotesta na sana hindi maging bias ang pamilya Alanis sa pagpili ng mapapangasawa ni Miss Alanis, pero wala silang magawa dahil sa pamilya Trevor ang makakalaban nila kapag sinubukan nila. Hindi ko may boss si Zeus. Di siya nababahala sa pagiging pabibo ni Joaquin sa pamilya Alanis. Ang inaalala niya ano magiging desisyon ni Kina. Kapag hindi niya nakaagad na solusyonan ang problema sa pagitan nila, ay talagang napakalaki ng tsansa ni Joaquin na manalo. Bakit mo sinasabi sa akin to? Gusto mo lang bang i-chismis sa akin ang tungkol kay Joaquin? Tanong niya sa blankong mukha. Nagpatuloy siya sa pag-unat-unat. Agad ding huminto si Reynold sa pagkabahalang baka naalibadbaran si Zeus sa kanyang pinagsasabi. Of course not, Mr. Lawrence. I just want to offer some help. Sambit ito sa may pagkabahala ring tono. Bahagya pa tong yumuko. Agad na napakunot ang noo ni Zeus. Tulong. Sa panong paraan mo naman ako gustong tulungan? Takang tanong niya. Umayos ng postura si Reynold at may dinukot to sa bulsa nito. Pagkatapos ay pinakita yon sa kanya. Papel yon na may nakasulat na numero. Si Joaquin na makakalaban ko ngayong araw. Pinapangako kung tatalunin ko siya sa aming laban. I will make sure to defeat him for you. Nakasisiguro nitong sambit. Nakamaang na pinagmasdan lamang to ni Zeus. Si Reynold. Tatalunin si Joaquin? Binalik ni Reynold ang papel sa bulsa nito at may determinasyon sa mata, tumitig sa kanya. Alam ko na gustong gusto mong ikaw ang gumulpi sa kanya, Mr. Lawrence. Pero alam ko rin kung gaano kahalaga sa iyong reputasyon mo, lalo na sa mata ni Miss Alanis. Hindi ko maibubuhos ng todo kay Joaquin ang pagkamuhi mo sa kanya. Saglit tong huminto para bahagyang lumapit pa sa kanya at nagpatuloy. What I'm trying to say is, I will do the dirty work for you, Mr. Lawrence. Gugulpihin ko siya ng todo hanggang sa hindi na siya makasali pa sa kompetisyon. In return, tutulungan mong pamilya ko sa paghanap kay Trevor. Sounds good to you? Di agad nakapagsalita si Zeus na may blanco ekspresyon lang sa mukha, nakatitig ng husto kay Reynold. Di niya alam kung seryoso ba to sa inaalok itong tulong dahil alam naman nila kung gaano rin kahusay si Joaquin sa martial arts, partikular sa Wing Chun na estilo. Makalipas na ilang saglit, kinlaro niya ang kanyang lalamunan upang payuhan sa Reynold. Hindi sa wala akong tiwala sa kakayahan mo, pero wag ka na mag-aabala pa dahil di ka rin naman mananalo laban sa kanya. Yon ang totoo. Nagiging prangka lamang si Zeus. Nagitla si Reynold sa pagiging direkta ni Zeus, pero agad binawi nito ang diwa at determinasyon. No, Mr. Lawrence, kaya kong kontrahin ang estilo ni Joaquin sa pakikipaglaban. Even though he's good in Wing Chun technique, I can defeat him using Jutjutsu. Kampante nitong sambit. Kumurbada ang labi ni Zeus sa pagkaintriga pagkatapos ay namewang. Okay, kung matalo mo nga si Joaquin tulad ng sinasabi mo at mabugbog mo siya ng husto, ipinapangako ko. Tutulungan ko ang pamilya mong hanapin si Trevor. Nagliwanag ang mukha ni Reynold dahil sa pagkagalak. Sure, Mr. Lawrence, now we have a fair deal. Inalokan siya nito ng pakikipagkamay. Hindi na kailangan. Tanggi niya pagkatapos na niya santong umalis. Natutuwang tumango-tango si Reynold at nagpasalamat pagkatapos ay tumalikod. Daig pa nitong nanalo sa paraffol. Nailing-iling na lang si Zeus habang pinagmamasdan tong papalayo. Mukhang patungo to sa direksyong kinaroroonan ng pamilya upang ibalita ang pagpayag niya. Nakita niya rin ang naging unang dalawang laban nito kumpara sa kakayahan na meron ito at sa kakayahang meron si Joaquin. Magiging biro lang ang kakayahan ni Reynold kapag nagkaharap ang dalawa. Marahil gusto lang nitong magpasikat sa kanya kaya nito naisip ang ideyang yon. O sadyang desperado ng pamilya Gregory na mahanap si Trevor? Muli siyang bumalik sa kanyang ginagawa.